Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Kasmel Panlaan. Shoutout kay Gianna Zel Ramirez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngayon lang ang tanong, sabi ni Han Sanchen. Oo, masasagot kita, pero sayang, hindi ko alam ang tiyak na dahilan. Ang tanong na ito, maliban sa may-ari ng baryo, ay maaaring makasagot sa iyo. I can guarantee you na walang makakasagot sa tanong na ito. Naglalako ka ba? Malamig na sabi ni Han Sanchen. Siyempre maaari mong isipin iyon, ngunit kung ipilit mo ang aking panloob na sagot, maaari kong sabihin sa iyo ng malinaw na hindi ko. Sagot niya, ikaw si Han Sanchen, sino ba ang hindi nakakaalam ng mga pamamaraan mo? Tsaka gumamit ka ng sarili mo, napakaraming himala ang ginawa niya gamit ang sarili niyang lakas, at siya ay isang huwaran para sa ating henerasyon, bagaman magkaaway kayo, ang dapat kong sabihin ay lubos kitang nirerespeto, kaya wala akong intensyon na lokohin ka, lalo pat pinaglalaroan ka ng lahat ng katotohanan. Ito ang personal na sinabi sa amin ng may-ari ng baryo matapos kaming i-recruit at pagkatiwalaan. Sa makatuwid, kung gusto mong malaman ang mas malalim na sagot sa tanong na ito, natatakot ako na siya lamang ang nakakaalam nito. Bagamat medyo nagalit si Han Sanchen sa panunukso ng ganito, pagkatapos pag-isipang mabuti, naniwala siya na malamang na totoo ang sinabi ng taong ito. Special Envoy lang siya ng Wuyuan Academy. Siguro napakataas na opisyal niya sa harap ng mga katulong, gayunpaman, para sa isang napakalaking sikat na tindahan, ang kanyang posisyon ay nasa pinakamainam na posisyon sa kalagitnaan hanggang sa mataas na antas. Ang mga nasa gitna at mataas na antas ay maaaring malaman ang ilang mga lihim, ngunit ang katotohanan ay ang isang tao sa kanyang posisyon ay maaaring malaman kung magkano. Natatakot ako na ito ay hindi gaanong pabayaan na mabuti. Sa makatwid, hindi dapat magkaroon ng kahalumigmigan sa kanyang mga salita. Okay, let's talk about other things. As the commander of the Martial Arts Academy, siya rin ang main force na kumukubkob sa akin, so ilang tao na ba ang pinaghandaan mo para sa akin? Malumanay na ngumiti ang sagong may puting damit, may 64 na tao sa Martial Arts Academy, na mga tao ngayon mo lang nakita. Paano ang Liberal Arts College? Baka hindi ka maniwala kung sasabihin ko sa'yo, nakangiting sabi ng envoy in white. Kung hindi mo sasabihin, paano mo malalaman na hindi ako maniniwala? Sabi ni Han Sanchen, in terms of hierarchy, mas mababa ang mga tao sa Martial Arts Academy kaysa sa Wenyuan. Mas nakapokus ang Martial Arts Academy sa simpleng cultivation, pero iba ang Wenyuan. Hindi lang kailangan ng Literature Academy na magkaroon ng mas mahusay na cultivation kaysa sa amin sa Martial Arts Academy, at the same time, we also said that we need to have a white. Sa kamay ng may-ari ng village namin ay papatayin namin kung saan man niya kami hilingin na pumatay nang hindi man lang iniisip ang tungkol dito. Ang Wuyuan ay medyo katulad mo, ang tinatawag ng mga tao sa gitnang kapatagan. At ang Wenyuan ang tunay na pangunahing puwersa ng buong sikat na tindahan. Nang marinig ang kanyang mga salita, medyo nagulat si Han Sanchen. Kung tutusin, kung pakikinggan mo lang ang pangalan ng isang bagay tulad ng Civil at Military Academy, dapat mong isipin na ang bigat ng dalawang akademya ay halos pareho. Sa madaling salita, maaaring mas binibigyang diin ni Wen ito, o maaaring mas binibigyang diin ito ng Wu, ngunit sa alinmang kaso, ito ay isang napaka-normal na sitwasyon. Ngunit matapos malaman mula sa sagong nakasuot ng puti na ang katayuan ng Wenyuan ay mas mataas kaysa sa Wuyuan, medyo nalito si Han Sanchen. Medyo pinabagsak pa nito ang katulusan ni Han Sanchen. Dahil sa mga sikat na tindahan, ang tinatawag na Martial Arts Academy ay tila hindi isang puwersang makakalaban sa Liberal Arts Academy, ito ay mas katulad ng isang
Isang suicide squad sa loob ng isang malaking hukbo. Kaya lang medyo antagonistic ang pangalan at related sa Academy of Literature. Hulaan mo kung gaano karaming tao ang nasa Liberal Arts Academy. Base sa pundasyon ng Martial Arts Academy, nakangiting tanong niya kay Han Sanchen. Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen, kung gusto niyang hulaan ang sagot, kailangan niyang gumawa ng magaspang na lohikal na hinuha batay sa kanyang muling pagsasalaysay ng buong pangungusap. Sa makatuwid, kung hihilingin niyang hulaan batay sa batayan ng Martial Arts Academy, hindi siya dapat manghula batay sa batayan na ito. O maaari mo ring maunawaan na kailangan itong palakihin ng maraming beses, o kahit isang pinalaking maramihan, upang mahulaan. Ito ay napakasimple, kung ang bilang ng mga tao ay magkatulad, o kung mayroong mas kaunting mga tao sa Liberal Arts College, kung gayon ay malinaw na hindi niya masasagot ang tanong na ito sa paraang ito. Ang sagot ay maaaring higit pa sa Martial Arts Academy, at tiyak na higit pa. Ito ay isang hula batay sa kanyang muling pagsasalaysay ng tanong. 10 beses iyon ay magiging 600 katao. Medyo malaki ang multiple na ito, pero kung isasama sa mga numerong binigay ni Joe yung dati, mas kaunti. 100 beses iyon ay 6,000 tao, na mas kaunti. Posible bang ito ay 1,000 beses, 60,000? Hindi ba ito medyo exaggerated? Isang master sa mga nangungunang master na nagkakahalaga ng 60,000. Kung gayon ang bagay na ito ay sapat na upang ipagtanggol ang isang lungsod, pabayaan ang isang villa. But thinking back, sikat na tindahan ito, ano ang imposible? Parang nalilito ka sa problemang ito, nakangiting sabi ng envoy in white. Napatingin si Han Sanchen sa kanyang mga mata, puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata, kaya ipinakita rin ito sa gilid na maaaring medyo nakakatakot ang numerong ito. Medyo kakaiba rin ito, at may tiwala siyang hindi niya ito mahulaan. Sa makatuwid, sa sandaling ito, higit na naniwala si Han Sanchen na maaaring ito ay 1,000 beses na mas malapit sa pagwawasto. 1,000 beses, 60,000 tao, sagot ni Han Sanchen. Ang sagong nakaputing damit ay natigilan saglit, nakatingin kay Han Sanchen na hindi makapaniwala. Medyo naguguluhan talaga siya, bakit nahulaan ni Han Sanchen na halos pareho siya sa unang hula. Sa katunayan, ang bilang ng mga kolehiyo ng liberal arts ay umabot sa isang kahangahangang higit sa 1,000 beses, na ang kabuoang bilang ay umabot sa higit sa 80,000. Bagamat ang bilang na ito ay 20,000 iba pa sa nahulaan ni Han Sanchen sa ngayon, kailangan niyang aminin na talagang kamangha-mangha para kay Han Sanchen na mahulaan ito. Makapangyarihan ka ba? Ang sagong nakasuot ng puti ay nagtaka pa kung may kakayahan sa pagbabasa ng isip si Han Sanchen. Napakalapit na talaga ng hula niya na medyo hindi ka panipaniwala. Para naman kay Han Sanchen, bagamat mukha siyang napakalmado, ang kanyang puso ay magulo na. Damn it, although these people from the Martial Arts Academy are just casual kills to me, if these people really fight hard and want to fight to the death with me, medyo mahirap silang harapin, kalaban. Ngunit ang mga nasa Literary Academy ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga taong ito. Kung ang bilang ay nadagdagan pa ng 1,000 beses, kung gayon kahit si Han Sanchen mismo ay nakakaramdam ng kaunting desperado na harapin ito. Mayroon ka bang tumpak na mga numero? Tanong ni Han Sanchen. 84,200 tao, mahinang sinabi ng espesyal na sagong puti, ngunit ito rin ay isang datos na aking narinig minsan, kalahating taon na ang nakalipas, at mahirap para sa akin na sabihin kung nagkaroon ng anumang pagbabago. No wonder hinihila mo ako hanggang dito. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, mayroon pala kasing malaking suporta sa likod ko. Han Sanchen, I told you, this place has been prepared for you. Matagal na ang nakalipas, na may 3 palapag ng tropa sa loob at 3 palapag sa labas at may espesyal na porma sayon sa tindahang ito, halos imposible na makatakas ka. Kung talagang matalino ka at mahuli ka ng masunurin, nirerespeto kita bilang lalaki at tutulungan kitang mamagitan pagdating ng panahon, mahinang sabi ng sagong nakaputing damit. I have my own choice about my life and death, you don't need to worry about this, hindi pa sila dumarating, gusto mo bang umalis dito ngayon? Tanong ni Han Sanchen. Han Sanchen, confident ka ba talaga na kaya mong talunin ang napakaraming masters? Tsaka matalo ka man, baka hindi ka makawalk out sa sikat na tindahan. Kung makapasok ako,
natural na akong makakalabas, sabi ni Han Sanchen. It's okay if you don't kill me, but I won't live. If they come, I will come with them to kill you, so you can either kill me now, at least you are less opponent then, sabi ng sagong nakaputing damit. Sumusunod ka sa pastahan, ako ba, Han Sanchen, isang taong hindi pinapansin ang mga pangako. Malamig na tanong ni Han Sanchen, maaari kang umalis. Matapos ang kanyang mga salita, binawi ni Han Sanchen ang kanyang espada, gayunpaman, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, ngayon na ang oras upang ibalik ang espada, kung magkita tayong muli sa susunod at tayo'y magkaaway pa rin, papatayin kita. Pinanood ng sagong nakaputing damit si Han Sanchen na niluwagan ang kanyang espada, muling sumulyap kay Han Sanchen, at aalis na sana nang bigla itong tumalikod at tumingin sa malayo. Nang makitang walang sino man mula sa kolehiyo ng liberal arts ang nakikita sa malayo, bigla siyang huminto at tumingin kay Han Sanchen, may naiwan ka bang tanong? Pagkarinig nito, bahagyang nagulat si Han Sanchen. Sa tanong niyang ito sa sarili niya, halatang may gusto siyang sabihin sa sarili niya. Iniisip ito, nagtanong si Han Sanchen, kung gayon, ano sa palagay mo ang namiss ko? For the first question, although I told the truth, kung pag-iisipan mong mabuti, I did have the intention to fool you. I didn't mean to, but for the sake of your sincerity, yes, I can use a new questions replace the previous ones. Han Sanchen nodded. Okay, since you are so cheerful, I will try my best to ensure that the sword will not cut your throat when I meet you again, just tell me. Hindi ba dapat tanungin mo yung mysterious girl this time? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!